Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, FRBL request video, shoutout kay Sisik sa request na to, no? So shoutout kay Sisik. Yung kahapon na upload at yung ngayon na re-reviewin natin is si Sisik ang ano niyan, ang nag-request niyan. At matagal na niya akong kinukulit diyan. So shoutout sa iyo Sisik. So ito na, 'di ba? Ito na yung inaantay mong review ko sa battle mo kay Looms. Okay? So 'yun. Sana napanood mo yung yung review ko kay Val, yung laban yun ni Val, sana napanood mo 'yun. So 'yun, shoutout sa iyo Sisik. Tapos ito nakakagulat lang. Kasi habang pinapakilala si after ipakilala si Looms pala yung basa, 'di ba? Yung boses niya may pagka 6 threat. So ako na-excite tuloy ako kung hanggang sa battle rap ba is ganun yung boses niya, 'di ba? Nagulat ako napalingon nga ako kasi may ginagawa ako. So nung pinakilala yan si Looms, nung nagsalita siya, pagka 6 threat talaga yung dating ng boses niya. So tingnan natin kung hanggang sa battle rap is ganun siya. So first time ko mapapanood si Looms, no. So ayun, kay Sisik naman lagi natin na napapanood, lagi natin na re-review yung mga battle, kaya shoutout sa kanya. So ayun, wag na natin patagalin, medyo mahaba yung battle, 29 minutes. So di ko alam kung hanggang kailan or hanggang anong oras tayo mag-uusap-usap dito. So game. Nanalo ng toss coin si Looms. Pinili niya unang bar para kay Looms, FRBL Bulagtaan 4. Let's go. Game. Check. Check. Game. Sinong putang ina ang nagsabi sa'yo na pwedeng ipalit sa letrang Z yung number 7? Anong akala mo pa pwede yun? Tapos may bala ka bang maging guro? Putang ina, Diyos ko po, ano ituturo mo kung paano maging Jejemon? Pero sige, pagbigyan. Numero din sa pangalan ng... Numero rin sa pangalan ng dahilan ng kanyang pagkasawi at wala nang matatakbuhan. Babalik na rin yung 7, parang nagdagat lang sa norte, yung kahahantungan. At alam nyo ba? Okay. So mali ako doon. So nag-expect ako, shoutout kay Looms, nag-expect ako na mala 6 threat din siya bumitaw ng mga linya kasi yung boses niya kanina habang yung nag-shoutout siya may pagka 6 threat Pero yun, nag-expect ako na mala 6 threat yung delivery niya, yung performance niya, pero hindi yun yung ina-expect ko. So yun, panoorin natin to. Ang Sisik o Sizik ay salitang kalye sa Europa nang ibig sabihin ay burat. Real talk. Kaya hindi ko alam kung sinadya mo ba yan para magmukhang matigas o tanga ka lang talaga para magpangalan ng burat. Pero kahit alin man doon, isa ka pa ring malaking tulok. Pero alam naman natin, pag yung burat galit sa Europa, isa yung malaking supot. Okay. Unang 6 na linya, binrake down yung pangalan. Walang mahaba na eskema. Ginawa ko ng direkta.
Kung gagawin mo rin yan sa akin, hindi mo lang naisip na nung umikli yung pangalan, ganun din yung pasensya. Nice. Pero nung nababalitaan ko, Okay, magandang linya yon ha. Umikli yung pangalan, pati yung pasensya. Okay. Isa sa mga linya ni Looms na nagustuhan ko. walang mahaba na eskema. Ginawa ko ng direkta. Kung gagawin mo rin yan sa akin, hindi mo lang naisip na nung umikli yung pangalan, ganun din yung pasensya. Galing, no? Ayos yun. Ang ganda nung ano nun. Ang ganda nung pagkakaisip niya nun. So, yung pagiging creative. Galing. Props doon. Pero ano nung nababalitaan kung may pa-Holy Trinity ka daw ng mga liga? Okay. Anong karapatan mo para magdikta? Porket nakabagal sa FRBL mo at Motus, ang lakas magyabang? Eh di ba miyembro ka ng Triangulo, dapat nasa ikisan ka? O miyembro ng Triangulo, yung mga MC na mahilig mag-event sa ginagawang bahay, sa talahiban, o bakanting loting magkakalapit. Mga peste sa eksena, parang alam mo kung sumipsip, nagkakalat ng sakit. Tapos biglang FRBL represent kayo? Bakit alam nyo dito, meron kayong mapapala? Etong mga lamok, pagkagaling sa bakanting lote at talahiban, biglang nagparami sa baha. Nice! Biglang nagparami sa baha. Ayos yun, Mas maganda yun. Pulo at FRBL yung Holy Trinity. Basag sa akin tong triangulo, ako'y walang pake sa hierarchy. Kalaban mo ngayon, walang kinikilalang authority, kaya welcome sa anarchy. Welcome sa anarchy. Pero alam nyo ba, yung magiging kupal niya sa battle ay coping mechanism at trauma response sa masalimuot niyang pagkatao. Kaya kung sansang liga siya bumabattle, kasi nahanap niya yung validation kung siya ay nanalo. Kasi anak ka sa labas! Yun palang masakit na kahit walang context. Hindi ko na kailangan pang paliwanag kung bakit nagpapakahusay ka. Pero gusto niyo makilala kung sino yung totoong sisig? Pag-usapan natin buhay niya. Game? Game! Lumaki kang walang tatay! Noong mga panahon nagbibinata ka at kailangan mo ng gabay ng isang ama, wala siya. Mag-isa mong pinigure out yung mga bagay-bagay na imbis na tatay ang kasama, ang naging sandalan mo, barkada. Pero sige, sabihin na natin, ulirang ina yung nanay mo. Pinalaki ka niya. At ngayon, nasa gusto ka ng gulang. Pero kahit anong sabihin mo, doblehin yung pagmamahal, hindi mo matatanggi sa puso mo, meron pa rin kulang. Pero naisip ko, yung pagiging kupal niya sa battle, masakit magsalita, tigas-tigasan kung umasta, hindi yan pag-hear ng inner child. Yan yung pagre-rebelde mo sa tatay mo na deep inside gusto mong iparamdam sa kanya. Pero tanong lang, bakit ka nga ba naging anak sa labas? Simple lang, yung nanay mo pakantot! Isa siyang makating babae! Pero naisip ko, kasalanan din ng lolo't lola mo eh. Pinalaki yung nanay mo na tanga kaya hindi marunong pumili ng maayos na lalaki. Kaya para sa mga nanay at tatay dito, responsibilidad nyo kung yung anak nyo mabuti o masama yung matututunan. Kasi pag lumaki sila, kung maging ano sila, perfection nyo yun bilang magulang. Kaya anong akala mo? Yung Holy Trinity scheme mo kay default, kaming mga blue MC mapapaluha? Gago, pinatunayan mo lang na kaya ang dali mong sabihin yung mga katagang son of a bitch kasi anak ka ng puta! Bata ka pa, Sisik. Sana lahat ng sinabi ko maisip at masiyasat. Magpasalamat ka kay Rhean, tinapat ka sa liwanag. Unang banat para kay Sisik! Okay. Dahil dalawang linya si Looms dito na para sa akin maganda. Okay? So, unang-una doon yung umikli yung pangalan. Ganun din yung pasensya. Wala, nagustuhan ko lang 'yun. Ang ganda nung ang ganda nung pagkakaisip niya doon. Tapos may isa pa. Putang ina. Ito yung hirap kapag hindi ko na pag hindi ko na po-pause, hindi ko na mention agad, nakakalimutan ko talaga kaagad. Basta may isa pa. Sorry, hindi ko na ma-pinpoint or ma-figure out, pero 'yun. Tapos yung second half ni Looms, medyo laylay siya sa akin. Yung umpisa niya, yung about dun sa Sisik is ano yun? Anong term yun? Europe term ba yun? Sabi niya, hindi ko na matandaan. Tapos diba? So hindi siya ganun ka epektibo para sa akin yung ano na yun, yung linya ni
ni Looms na first 6 lines, binreakdown yung pangalan, tas yung support, 'di ba? So hindi siya ganoon ka-creative, or sabihin natin hindi niya na-deliver ng convincing yung ano na yon, yung term na yon, yung sisig na galing daw sa ibang bansa na term na which na ang ibig sabihin dito sa Pilipinas is, 'di ba? Ayun. Yun, medyo yung first 6 lines hindi masyadong ano yun, para sa akin hindi ganoon ka-impactful. May dalawang linya lang sa gitna sa round 1 niya, sa gitna ng performance niya, may dalawang linya lang talaga na para sa akin na nag-boost para dun sa ano na yon, sa part na yon. Pero second half lumaylay ulit kasi iba yung naging atake niya dito about dun sa personal, tapos hindi rin siya naging ganun ka effective in terms of delivery, 'di ba? So may mga stumble, may stutter pa si Looms dito. So ayun. Sa performance, actually sa delivery meron din akong doon sa delivery niya, meron din akong comment, no. Monotone si Looms. Kumbaga, kung paano niya ini-spit yung first, second, third line, ganoon niya rin ini-spit yung yung pang fourth or yung pinaka punchline. So malaking rin yun, malaking sa akin malaking impact din yun kasi yung tone, kung saan hihina, saan lalakas, 'di ba? So medyo rin sa akin si Looms sa sa delivery. Medyo pantay-pantay kasi yung mga tono, 'di ba? So yung bigat ng delivery, yun yung hinahanap ko. Sobrang sobra kahit kaya ito, sorry. Kaya kahit malakas yung linya ni Looms, hindi mo mafe-feel kasi yung delivery niya is magaan 'Di ba? So yun yung pinaka napansin ko sa performance sa performance. Kasi halimbawa, may mabigat na linya si Looms, tapos na deliver lang niya ng casual. Hindi natin mafe-feel Pero kapag may isang linya tapos na-deliver niya ng may conviction, may yung puno ng kumpiyansa, may diin, mararamdaman mo rin na uy putan lakas nun Ganon 'di ba? May ganong impact. So yun, isa yun sa mga kulang ni Looms dito sa round 1. Sana sa round 2 mag-iba at sa round 3, 'di ba? Pero sa ngayon, ayun muna yung mako-comment ko sa round 1 niya. So ayun, ineffective din yung ibang mga lines, references na ginamit niya dito. Tapos feeling ko hindi enough yung ganong mga sulat para masugatan yung isang sisig kasi kupal to si sisig. 'Di ba? So ayun, round 1 ni sisig. Pakinggan natin. Salamat ka kay Rian, tinapat ka sa liwanag. Unang banat para kay Sisig. Wala daw akong tatay. Yang lines mo tabas. Ngayon tanungin natin si Diyos kung sinong tunay na anak sa labas. Sino ba talaga sa atin? Gago. Tangin ang no? Uulitin ko, kasal yung mama at papa ko. Sa kanya, hindi. Tangina mo no? Gago. Kupal ka Just to make it clear, ang chat sa akin neto ni boss ay Luminous Renji. Tas di mo man lang ako in-inform na sa poster Looms na lang? Tangina pagtingin ko, ba't 4 letra to? Ginawa pa lang LBMs, tangina. Diarrhea, no? Pero hayaan na. Uy. Nung nung binanggit niya yung LVMs, alam kong darating yung akala ko nga sakit sa tiyan sakit sa tiyan Rian parang, pero ayun, medyo siya doon, medyo napaghandaan ko yung linya ni doon ni Sisig. So ayun, pero ayos yung laro niya doon. Ginawa pa lang LVMs, tangina. Diarrhea, no? Pero hayaan na kung madaya ka. Kung pagka-peste sumagad, may natira pa naman akong body bag dito na LV yung tatak, tangina. Change name! Galing! Magkadikit!
Wala na. Dito pa lang, tapos na. 'Di ba? So, ano yun, haymaker na masasabi yun. Yung dalawa na yun, yung LVMs, Diarrhean, tapos body bag LV. Tapos na, tol. Hindi, kakaumpisa pa lang na ito, pero ayun. Along the way, let's see. Daya ka! Kung pagka-peste sumagad, may natira pa naman akong body bag dito na LV yung tatak. Tangina! Change name! Change name, Ano yan? New Year, new me? Tanga, you can't fool me. Kaya ka nagpalit ng pangalan kasi kinakahiya mo yung Luminous Renzi nung nakaraang taon. Nagbabaka sakaling magbago tingin nyo sa kanya pag ginawa niya yung ganon. Kaya naging lums na lang tong rapper. Nung tumagos na dito, kinailangan pa ng alter, pangpabos ng ego. Nice. Pangpabos ng ego, pes masisibak pa rin. Kahit nagpalit ka ng pangalan, itong person of PSA mararanasan. From Luminous Renzi to Lums, tangin na pinaikli no? Alam nyo ba kung bakit yan nag-iba? Alam niya kasing mamamatay na siya ngayon, kaya siya na nag-adjust para mas madaling isulat sa lapida. Tapos sasabihin mo, ikaw pinakakupal sa grupo nyo? Weh, talaga? Kupal ka? Ganyang ugali yung motibo? Kung talagang kupal ka, pingerin mo anak mo dito! Gago. Tumawa yung parehas kong kupal, Gusto makita ng tunay na kupal? Pwes itong handa ko ang Sira ulo. Kaya sa mga mantra dyan, panoorin nyo kung mantrato ng garapal. Kasi ang meaning ng mantra ay moto o kasabihan. Mga salita kung saan nakafocus yung goal. Gusto mo malaman moto ko sa buhay? Sige, basta subo mo to. Gaya ng pagsubo ko sa negosyo mong Luminous Kimchi. Damn. Masarap. In fairness, natuwa ko. Gusto mo ng mataas na rating? Bibigyan kita ng 5 star, tas sisindihan ko sa mukha mo! Hanggang sa mawala na ang balat! Paputok pala. Pasilayan ang bungo, papasabugin tong pulo, abusayak dun sa hulo, kasi tangina, pulo na naman! Gago. Sisik. Pag yung ganitong performance hindi mo nadala sa 1UP7, patay tayo dyan. Yung battle mo kagabi na na-review ko kay Val, ang lakas mo doon, nawala ka lang sa round 3. Tapos ito round 1 pa lang, kalahati pa lang, or second half pa lang ng round 1, damandama mo na yung dito, damandama ko na yung puwersa ni Sisik dito. Ang malupit lang is, or sabihin natin, ang question is, madadala ba ni Sisik yung ganitong performance sa 1UP7? Diba? Let's see. Ang balat at masilayan ang bungo, papasabugin tong pulo, abusayak dun sa hulo, kasi tangina, pulo na naman, gago, wala akong mapapala sa'yo. God damn it nga, bro. Pero tinanggap ko pa rin tong laban kahit mategi, gago. Puyat kakaisip ng pakulo, puta, naging anemic pa ako. Pero patuloy pa rin maminsala tong sick dyan sa pulo hanggang maging pandemic na ako. Kaya hindi makakaiwas na tukot pintig niya ililimas itong singkit. Gusto ko yun. Sick hanggang sa maging pandemic na ako. Gusto ko yun. Ganda nun. Tangay na, round 1 pa lang, sick na sa haymakers to. Sick Puta, naging anemic pa ako. Pero patuloy pa rin maminsala tong sick dyan sa pulo hanggang maging pandemic na ako. Kaya hindi makakaiwas na dugot pintig niya ililimas itong singkit ang mananakop sa pulo. Ako'y in-check sa Pilipinas. Tatadda rin tila karne. Gago. Tadda rin ng mas maliit pa sa keychain hanggang sa di nyo na matagpuan tong pulo. Parang venue ng Squid Game, bitch. Luminous Renzi, king ina mo ka. Gago. Ibang klaseng Sisik to.
Kaya pala ang lakas ng loob mag-PM ni Sisik. Share ko lang kinukulit ako ni Sisik. Ano, parang hindi, uploaded naman na yung battle. 3 months ago na to eh. Reviewin ko daw yung battle niya kay Looms, no. Nung time na yun, parang nasa Insane na tournament, no, yung Atmos 1 and 2, tapos 'di ba after no nag 1 up 5-6 tayo. So wala akong parang punong-puno yung schedule ko para mag-review ng mga request video. Kaya nga ngayong May, tatapusin natin lahat ng request video sa ngayon, no. Yung mga pahabol, tignan natin kung kaya natin ipasok yan dito. Pero yun, mag-request na kayo ng mga battle na gusto nyong ma-review ko, 'di ba? Pero ayun, kaya pala ang lakas ng loob, kaya pala nangungulit si Sisik na reviewin ko tong battle na to. Grabe naman pala yung sulat niya dito. Tangina, hindi ko na i-breakdown yun, tol. Lakas, and daming haymakers na, I think 5. Hindi ko na isa-isahin, puta. Umpisa pa lang eh. Yung rebuttal, no? Na hindi anak sa labas, kasal yung mama at papa niya. Doon pa lang wasak na yung mga lines ni Looms doon sa doon sa round 1 about doon sa parents ni Sisik. Marami pa. Hindi ko na isa-isahin at sobrang dami noon. Pero grabe, ibang klaseng Sisik to. Napanood ko na si Sisik sa Motos Napanood ko na si Sisik dito sa FRBL, pero ito ata yung pinakamalakas niyang performance para sa akin. Malakas yung pinakita niyang performance kay Val. Malakas yung pinakita niyang performance kay Treb. 'Di ba? Tapos yung mga non-tournament niya malalakas din, pero ibang klase yung round 1 niya dito. Sana magtuloy-tuloy. Kung magtutuloy-tuloy na ganito kalakas yung performance ni Sisik, ito yung pinakamalakas na Sisik na mapapanood ko, or 'di ba? And sana lang makuha at madala niya to hanggang 1 up 7. Kasi sa pagkakalam ko, sasali siya ng 1 up 7 eh. 'Di ba? Okay? Game. Ano yun? 10-7 yun para sa akin. Perfect yun para kay Sisik. Takin na nagre-rebat pa tungkol sa tatay. Nagre-rebat ka tungkol sa tatay. Paano siya naging anak sa labas kung siya yung panganay? Sige, isipin mo, putang ina, hirap nun. Siya yung panganay, tapos yung anak sa labas, bubong puta. Tapos, hinirap pa yung negosyo kong kimchi. Akala mo sa ganung bara ako itatablan? Gago, walang samgyupan sa Montalban. Ito! Ano mo kasi puta? Umanggi. Real talk. Meron. Self-service. Wala hindi ko alam, hindi ako taga doon. Self-service, gago. Tapos may angulo pa tungkol sa anak ko. Akala ko ba goddammit ka? Goddammit, ni Beatroom? Pero bakit di mo sinusunod yung iniidolo mo? Kakasabi nilang sa linya-linya. Huwag yung mga ganong angulo. Peki kang disipulo. Okay, game round 2? Yeah. Alam niyo kung ano nakakainis yung mga average MC? Napansin ko lang lately na ang dami yung entry sa iba't ibang liga pa na post pa sa FB, pinapakita nyo lang naman puro lang same shit. Okay. Seryoso? Hindi nakaka-proud magkaroon ng 2 battle sa isang buwan kung daladalang rounds, puro hassle lang laman. Pinatunayan nyo lang na wala kayong dedikasyon sa inyong crap. Wala bang nagsabi sa inyo na quality over quantity ang rap? Kasi ako, okay lang sa akin kung minsanan lang mag-appear, tipong 1 or 2 battle lang a year, basta mga performance ko, hindi nyo matatawag na kahir. Kayo ang pangit ng kahir. Gago. Porket maraming battle sila gawing tunay sa kultura, paalala ko lang, lahat ng matagal ng nakababad, pumapangit yung itsura. Okay. Seryoso? 2 o 3 battle sa isang buwan, masyadong na-impluensyahan ng mga 2 times a month na... shit. Seryoso? 2 o 3 battle sa isang buwan, masyadong na-impluensyahan ng mga 2 times a month na release ng mixtape ni Boogie? Sabihan nyo na kaming tamad. Basta para sa amin, Brad, mas classic pa rin yung Once in a Blue Moon na album ni Looney. Okay. Once in a Blue Moon na album ni Looney. Fuck. Once in a Blue Moon na album ni Looney.
Kasi last year, meron kang mahigit 10 battle. Kaya wag kang pa-mysterious type at sabihin ayaw mo sa hype kasi ginagawa mo yan para sumikat. Huwag ka rin magkasabi dito na wala akong paki sa big stage. Gago, alam ng lahat na gusto mong makapag-flip top. Pero tanong lang, sa mga pinapakita mong performance, tingin mo deserve mo makatapak sa taas? Kung sa kada battle, meron ka lang ilang classic na rounds pero madalas ang ginagawa mo ay magkalat ng magkalat? Magkalat ng magkalat? Ah, fuck. Kaya hindi lang tayo kukumpara. Kay Narasik at Diyos na nandun na sa flip top kasi isa ka rin sa gusto kong makatungtong, hindi ko na itatanggi yun. Pero habang tumatagal yung panahon, ikaw na rin sumasagot sa tanong kung bakit wala ka pa rin doon. Quality Nice. over quantity, Razik. Hindi yung tipong kakatapos lang ng battle, right after, kukuha agad ng battle. Gago, hindi naman to padamihan. Tsaka mapabattle rap ng totoong buhay, mamili ka ng bagay na papatulan. Pero feeling ko, naiintindihan niya naman ako eh. Kasi last event ng pula, pumunta siya. Ay pagkwentuhan. Tingin ko maayos ka naman na tao. Base sa postura mo at mga iniidolo. Feeling ko nasulusulan ka lang ng mga maling kaibigan kaya sa round 3, pag-usapan natin yung sirkulo mo. Walang banat! Okay, so ganun pa rin yung yung performance ni Looms. Ineffective pa rin talaga at yung delivery niya. May kulang talaga sa delivery niya. Yung DN, yung punto, yung marami doon. So kailangan ma-improve ni Looms yung ganon, 'di ba? Nasabi ko na 'di ba? Sa round 1 yung mga para sa akin kulang ni Looms sa delivery, 'di ba? So di ko na ulitin at proceed na tayo kay Sisik dito. Sisik, let's go! Go! Pinapakita ko daw lagi magkakalat, sabay, oh fuck. Ikaw ang kanang kamay ni Shernan. Kaya matapang gago siya ang bukod tanging Dalmatian na may alagang tao. Tangina mo, ikaw na taga-video sa bulo, ikaw pa taga-video sa vlog? Lakas naman ng apog, bukas palad niyang tinanggap. Wala namang masahod. 1M subscriber niya sa YouTube. Imposibleng wala siyang pera, kaya yung mga hinanda mo na depensa wala nang kwenta sabihin. Mas gugustuhin ko pang maging alipin ng pera kaysa sa may pera alipin. Walang bayad utos-utusan ng weirdo. Habang time mo nagdurusa, isa ka lamang sunod-sunurang anino. Habang siya doon nakukuha. Okay. Tamod ka ni Shernan. Hindi dahil sa parehas kayo ng stilong nadadala. Tamod ka ni Shernan. Kasi nga bata ka niya, tamod ka ni Shernan. Tapos tinatratong shit si Bobo, ibig sabihin, tamod ka ni Shernan na pinutok sa inidoro. Kaya ka lang naman dumidikit sa kanya para sa flip top may +1 ka. Diba? Gago. Kaya nga nung nakaraang ahon, VIP, nasa likod pa ni Looney. Nagbunga rin yung pagod nitong good boy. Nung sinabi ni EJ yung average MC, kala ko siya yung tinutukoy. Pero di ba kakatapos lang ng nakaraang ahon? Solid. Lahat ng laban ang tindi. Pero alam nyo mas matindi? Natakot siya kay Da Vinci. Tangina, kinukupal mo lagi siya sa comment. Nagbabaka sakaling yang niga mauga. Pero nung kinompronta na ni Da Vinci, di na mapinta ang muka. Di na mapinta ang muka. Binigyan ka ng malalaang sermon. Naitigil na nga, puta, tinapatan ka lang ng aircon, nanginginig ka na. Sobrang corny tumigil. Naging tanga. Biglang sorry nung Bieber, rahin na siya. Okay, sorry Bieber. Dako na tayo sa konklusyon. Sino dito nabalitaan na may sinapak yung boss nito? Ayun o, tumatawa o. Siya yun. Isa yun sa aking kagrupo. Binigyan niya dahil daw umano, kinukupal siya sa comment. Kaya binigyan niya para daw matuto. Ibig sabihin, galit si Shernan sa kupal. Talagang mananapok pa nga. Tangina mo kung galit ka talaga sa kupal, ba't wala pa tong pasa? Kasi parehas na parehas ng ginawa, di ba? Nangupal sa comment. Tapos yung tropa ko lang sinapak. Sige, Luwa. Yung tropa ko lang yung sinapak.
Tingnan nyo kung nagme-make sense ha. Wala man lang sinabi o ginawa dito sa kanang kamay. Ibig sabihin nun, enabler siya. Kung ako sa'y Shernan, etong kanang kamay mo, bigyan mo ring leksyon. Kasi kung anong pinaggagawa niya, ay magsisilbi mong refleksyon. Kung kupal siya, edi kupal ka. Tapos magagalit ka rin sa kupal? Di ba parang nakalilito? Kasi kung talagang galit ka sa mga kupal, galit ka rin sa sarili mo. Tangina, ang bata-bata pa ni Kiluwa. Bata pa yan. Ang bata-bata pa ni Kiluwa. Tas siya gurang na yan. Diba? Tas siya gurang na yan. Parang ang sahol na ata. Galit na galit siya kay Badang. Parehas lang palang pumapatol sa bata. At total mahal na mahal mo yung amo mo. Sige, depensahan mo. Rumibat ka. Sino nag-aantay ng punch? Hintayin nyo mamaya sa mukha ko pag may umiyak na. Walang banat! Looms! Okay. Slow down si Sisik dito, pero yung angulo niya about dun sa sinapak si Kiluwa. Buti na lang nauna kong ma-review yung Kiluwa versus Bat Manunulat kasi na-open ni Bat Manunulat yung yung topic na yun at ayun. Pinag-usapan nila dun sa battle na yun at ayun, 'di ba? Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko kasi sure kung totoo yung sinasabi ni Sisik dito na dahil sa kupal, 'di ba? Pagiging kupal sa comment section. Hindi ko alam 'Di ba? We don't have any idea on that. Pero ang galing ng pagkaka-deliver. Ayun yung sinasabi ko. Ayun sinasabi kong kulang kay Looms, no? Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ni Sisik about dun sa kung bakit sinapa kasi daw sa kinukupal sa comment section. Pero kung paano na-deliver ni Sisik, convincing 'Di ba? Sobrang convincing, mabubuo yung imagery. Unlike kay Looms kanina, meron siyang sinasabi, 'di ba? Meron siya sinasabi, sa round 2 ata or sa round 1. Nakalimutan ko na kung ano yun. Pero, yun nga, sabi ko, hindi niya ma-deliver ng maayos. Kumbaga, walang image na nabubuo 'Di ba? Kasi sa delivery niya, medyo nagkukulang talaga sa bigat, sa punto. 'Di ba? Yun yung kulang. Kung ang kategory natin dito is performance, diba? I think I'll go with the Sisik kasi mas madiin niyang na-perform, mas bumabakat yung mga linya niya, diba? So yun lang. Wala namang iba pang comment para do. Pero so far hindi ganun kalakas yung performance ni Sisik dito. Sabi ko na nga kailangan ma-maintain. Ayun Sik, kung mapapanood mo, kailangan mo ma-maintain yung kung gaano mo binuksan yung battle, 'di ba? Yung round 1 kung paano mo pinerform hanggang 2 and 3 dapat ganun, consistent. So ngayon sa round 2 medyo nag-slow down si Sisik dito. Pero I think I'll go with Sisik pa rin. Malinaw ba naman yung kay Sisik yun. 10-7 sa round 1, 8-7 sa round 2. Medyo mababa talaga yung performance level ni Sisik dito. Kaya 8 muna yun sa akin. Round 3. So that's 18-14. Tama. 10-8 tapos 7-7. 18-14. Round 3. Let's go! Tawag ko kung kanan kami ni Shernan. Kala niyo yung ganong linya tatatak? Oo, kanan kami ni Shernan. Magaling sumapak. Tapos, may anggulo. Umilag daw kay Da Vinci. Putang ina to, naaaning. Gago habang iniisip mo yun, si Da Vinci iling ng iling. Bobo ang puta. Pero tanong lang, anong requirements para makapasok sa triangulo? Bukod sa dapat meron kang superiority complex, isa kang kupal, sagi kang bitter sa iba. Isa pa sa mga pangunahing requirements nyo, yung willing kang masapak sa mukha. Kasi seryoso, kung may mga MC na bano at tinatawag na punching bag ng liga dahil yung quality ng bars hindi umaabot sa minimal, sa grupo naman nila may mga punching bag literal. Pero tama na biro. Anong pakiramdam? Na yung kagrupo mo,
napakupal-kupal na reality check ng mga taong may arit na tunay. Na yung binibenta nilang imaheng kupal sa social media at sa battle rap na suklian sa totoong buhay. Anong pakiramdam? Ha? Anong pakiramdam? Napakupal-kupal kayo sa battle. Pakupal-kupal kayo sa battle. Tipong ang lakas pang mag-amok. Pero pag nagka-trouble, bibitbitin lang kayo ni Harlem sa leeg na parang panabong na manok. Anong pakiramdam? Na yung triangulo feeling uprising. Yung triangulo feeling uprising, tipong umaaklas para sa karapatan ng bayan. Pero nung kayo na argabyado, maski sarili yung karapatan, hindi nyo napaglaban. Anong pakiramdam? Ha? Anong pakiramdam na hate at toxicity lang yung pangunahing ambag nyo sa hip-hop, at dahil doon, may kagrupo kang kahit magkampiyon sa lahat ng underground link, hindi makakabattle sa flip-top. Alam na rin yan. Anong pakiramdam na yung pedestal champion yung kagrupo, tinatanggi kayo? Kasi tingin niya sa inyo, talunan. Nung ahon 15, tinanong ni Boss Arik si... Ayokong pangalanan. Triangulo ka ba? Sagot ba naman? Hindi ako, bala sila dyan. Anong pakiramdam na yung iba dito, hindi naiintindihan lahat ng aking sinasabi. Pero yung iba, aktibo sa underground hip-hop, di ba? Pues alam nyo kung tungkol saan itong aking round 3. At para sa mga nagtataka, kung sino, bakit at kailan sinuntok, soon enough, malalaman nyo lahat ng ibig kong sabihin. Yung mga sagot sa katanungan nyo, sa February nyo malalaman sa next event ng FRBL. Limbanat, sisik. Kasi hindi naman talaga laban eh. Gago si Odeng. Ba't ka naman ganun, Deng? Di pa tapos eh. Limbanat. Malaman sa next event ng FRBL. Limbanat, sisik. Kasi hindi naman talaga ito gusto. Gago di Odeng ang puta. Gago si Odeng. Limbanat daw. Hindi pa tapos eh. Duga. Itong kalaban eh. Kasi hindi naman talaga ito gustong kalaban. Ang gusto ko, mga kwentuhan ka at mapangaralan dahil sipat ko na meron kang potensyal at malayo pa yung landas mong matatahak. Yung laman ng round 3 ko, hindi this pangaral mula sa isang kuya na ayaw kang mapahamak. Kaya sabihin nyo na ako ng wak, baduy, o madrama sa liriko. Wala akong bakit kung manalo o matalo. Ang gusto ko i-SSB ang putang inang sarili mo. Tumingin ka sa paligid. I-reconsider mo yung mga tinuturing mong kaibigan. Kung puro hate at toxicity lang ba yung pinapasa. Kung puro hate at toxicity lang ba yung pinapasa. Kasi sa huli, ganyan na ganyan at ikaw yung magsisisi. Alam mo paano kayo nasabi? Ganyan din ako dati. Pero kinausap ko ng mga tropa, kaya ngayon, ayos na kami na Da Vinci. Bobo kasi. Tangina mo, magkakanggil yan eh. Bata ka pa, sisik. Marami ka pang dapat malaman. Sana lahat ng sinabi ko, maisip mo at masiyasat. Magpasalamat ka kay Rayan. Tinapat kasi liwanag at kung sasagot at magre-rebat ng balagbag, paparinig sa atin yung bobo niyang komento, pinatunayan mo lang na walang mabuting silbi sa yung triangulo. Hindi ka maaasahan sa matalinong argumento. Time. Okay. Proceed tayo kay Sisik. Proceed tayo. Consistent naman si Lums eh. 1, 2, 3. Kung ano man yung nasabi ko sa 1, kung ano man yung nasabi ko sa 2, yun at ayun din yung pinapakita niya sa 3. Diba? Yun lang. Tayo mo limbanat para kay sisik. Let's go! Ang daming tips! Siya daw yung liwanag, tas bati na sila ni Da Vinci. Ano yun? Eclipse? Wow! Tangina, puro ka sermon. Ang bait niya po, men. Sobrang nakakaantok yung round mo, tinatime na ni Odeng. Itong dalawang init! Malamang dito arok ni Par! Ako tong sisik! Pero siya yung na-hospital! Di, pero gagi seryoso. Kuya kita, di ba? Sa pinagdadaanan mo, laban lang pards.
Ano nga ulit tawag sa kondisyon mo? Pistula. Tanginang sakit yan, naka-gun bars. Gago. Pero kung di nyo nalalaman, ang pistula ay sakit sa tewop. I-research ko para magmukhang rap nerd na young god. Biruin nyo, di ko ba siya kinukupal? Buttered na kaagad. Kwento ko. Taong 2023 sa Asian Hospital na admit. Gago. Success ang operasyon, palakpakan! Kaya wala na siyang sakit. Kaya sabi niya, Doc, thank you for making me better. Isang taon nang nakalipas, masaya na ang MC sa Muntinlupa. Medical Center, tangina. Ang malas, no? Binalik sa'yo ni Papa Jesus yung sakit mo. Sa buhay ay sadlak yan, boss. Siya'y anak ng Muntinlupa na hindi anak ng Diyos. Payo ko sa'yo, wag ka na uli magpagamot. Tsak na mainam yan, bro. Kasi aanhin mo pa ang med kung mesaya mismo nagpapahirap sa'yo. Tangina, pabalik-balik ka sa ospital tapos sablay na naman. Gago, sign na yan na magpakamatay ka na lang. Maawa ka kay Dayan. Kasi lahat ng kamalasan sa kanya dinoble. Kakabayad niya ng bills, di siya makapag-ipon ng pamparitoke. O bakit? Maganda ba si Dayan? O bakit ganito picture nyo? Gago. Yan o. Tangina nahihiya, kinakahiya. Tas ang layo mo, ano? Tapos ganito ka makipag-picture sa sinasabi mong tropa mo. Ang sweet. Nakasandal. Gago. Di mo man lang madikitan sa larawan kahit sa angles ay namimili pa. Well, naiintindihan naman kita kasi totoo namang nakakadiri siya. Pero total, di mo siya kayang ipagmalaki sa mga bagay na ganyan. Tipong walang target, ako na mag-flex sa mukha niya ni Dayan. Pero sa black market, habang kinakantot ng malala, takpan na lang ng unan yung mukha niyang palaka. Sa pukin niya nilabas yung anak niyo na si Kaya, pero pag pinasok tong kargada, kayanin niya kaya? Sabay pwetan yung babae hanggang sa fatal death. Oh, huwag ka magalit dahil pabor pa nga sa'yo tong aking planong matawid. Buong araw ko siyang i-anal sex para pwet nyo ng dalawa yung masakit. Ayun no, nag-iingay na yung pweto. Parusa yan sa pagiging wala mong kwentang asawa at tatay. Alam kong masakit sa yung damdamin na mag-ina mo madamay. Tinupad ko lang yung kanyang hiling na wag mo siya ikahiya kahit sa simple na bagay. Kaya sa wakas, matatabihan mo na yung asawa mo sa picture habang nagbabantay ka sa lamay. Yo! Bloodway of battle! Tong inang yan nawa. Nag-iiba ng pattern si C6 sa battle. Nabanggit ko na to sa laban niya kay Val. So alam ko papanoorin to ni Sisik. Sure ako papanoorin to ni Sisik. Hindi ko lang alam kung aware siya na uploaded na or what, pero Sik. Wag na. Wag na yung Wag na yung kasi round 3 mo kay Val, tsaka yung round 3 mo dito, more on 'Di ba yung round 3 mo kay Val? Dinamay mo yung girlfriend niya ni Val, asawa. Tapos para sa akin hindi siya ganoon ka-epektibo. Tapos ito ngayon may pandadami ulit. So I think hindi para sa iyo yung maglagay sa sulat ng pandadamay. Sa tingin ko lang kasi hindi ganoon ka ganoon ka-epektibo sa ganong estilo Round 1 mo, strongest round para sa akin. Round 2 mo, medyo lumaylay lang pero may mga pasundot-sundot na punchline. Pero itong round 3, although okay naman, malinis naman, pero sa tingin ko lang, ko lang naman to, kung itutuloy mo pa rin, wala naman problema. Style mo yan. As a friend, Sik, para sa akin hindi epektibo yung ganong estilo or ganong sulat sa estilo mo, no? Kasi para sa akin mas malakas ka kapag more on haymakers, punchlines,
Diba? Katulad ng round 1. Best example, yung round 1. Sobrang lakas mo doon, tol. Real talk yun. Sobrang lakas nun. Akala ko nga, diba, sabi ko nga, kung naalala mo, kung napanood mo tong review ko, sabi ko, sana magtuloy-tuloy yung ganitong performance sa 2 and 3 at madala mo yung ganito sa 1 of 7. Pero yun, naging pababa na naman yung performance ni Sisik para sa akin. Strongest round 1. Then, worst, ay hindi naman siya worst. Siguro yung rounds 2 and 3, tabla yun para sa akin. Pero, yun, all 3 rounds naman kay Sisik malinaw. Hindi naman pwedeng i-disregard natin yon. Sobrang linis nun. Sobrang powerful nun. Yung performance, yung delivery, maganda. Strongest round niya round 1. Round 2 medyo lumaylay. Pero round 3 yun yung pinaka parang need baguhin ni Sisik, no. 'Di ba? Yun lang. So Sik, shoutout sa iyo Sisik. Solid yung round 1, real talk yun. Pero yan, one-sided yung battle. Sa'yo tong battle na to. All 3 rounds sa'yo ko bibigay yun. Pero yun lang. Inconsistent ka na naman katulad ng battle mo kay Val. Hindi mo na naman natapos ng maayos yun. And then kay Looms naman, I don't know kung mapapanood niya to. First time ko siya mapanood. Delivery, kulang sa sa conviction, kulang sa energy pa, kulang sa pinaka haymaker, sa setups, tas para mas maging epektibo yung punchline, di ba? So yun lang naman. Alam niyo na yan, battle MC kayo at opinion ko lang naman to. Okay? So shoutout Sisik, all 3 rounds Sisik yun. So 10-8-8, 26 points to 21. Sisik. Ang lab ang iles ng face manis best friend ka. Mad shots para sa top tier. Maraming salamat. RX Panda from TV. Sa big shoutouts na rin para sa Koshiwer ni Ivans. Yeah. Pero ang boto ng Urado 3-0 para kay Sisik. Yeah. Yun, shoutout kay Sisik. Abakan nyo to, isa sa mga abakan to. Pero yung sakit ko, buhabalik talaga, chronic yun. Yearly sa buhabalik. Yon, Sisik, shoutout sa Triangulo, Undrafted, Muertes, Top Tier, Cynical J, Titong-tito yung tiyan, no? Kilua, Shan, Papa Paul, Hex, Apolaki, Ori, RNC. Yung pastor mo, pastor ko at tatay namin. Yun, RNC na yun ba po, binoto ko si Sisik. Siguro kulang lang ng haymaker siguro. Yes. Masyado, pero okay naman sila parehas. Jad Alcatraz, ang ganda ng laban na Sisik versus Luminous. Binoto all 3 rounds si Sisik, malino naman, magkaiba sila ng atake. Pumupunto si Luminous, si Sisik naman punchline base, kita naman sa linis ng performance. Yeah, Bullets, pares naman silang sumusuntok, although Sayad, oh. mahina lang yung kay Looms na sasapawan ni C6. Kaya saka hindi totoo yung walang sangyup sa sa Montalban, na madami doon. Magsawa ka po, tangina. Kaya C6 all 3-1. Okay, kamukha ni Sayad no. Okay guys, yun lang. Umabot ng 47 minutes yung usapan natin, pero yun. Inconsistent na naman si Sisik, sabi na nga ba eh. Di. Ay nako, Sik. Pero ayun, okay lang. At least, 'di ba? Marami ka pang time para para itama yung mga ineffective or maling linya, diba? Sa mga susunod na battle makapag-adjust ka. Okay, so yun lang. Shoutout Sisik, and thank you. Yung dalawang request mo na battle mo nandito na sa channel natin. Abangan mo, or sana napanood mo na, or panoorin mo, bahala ka na, diba? So shoutout Sisik, and kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.